Sharing this moment together is what I hoped for. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulan. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibig. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dughan. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila, magbalik ka sa ako. Ari lang ako diri, kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon niya kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. It's a special day, my love. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, daw hindi gid makapati si Jane, sang nadiskubrihan niya ang bahin sa matuod nga natabo sa kabuhi ni Caroline, sa bulig man ni Mrs. Smith. Kaginsugid niya ang matuod nga natabo kay Walter, nga amo ang matuod nga amay ni Eve. Kag nadiskubrihan man ni Jane ang kahimuan ni Lori, nga naging miserable ang kabuhi sang mag-utod, Eve kag Jane. Samtang, padayon man sa pagbulig si Dave sa kay Jane, sa pagpadayon ko pagilid. Hindi ako makasiguro kung ang ginsugid sa ato ni Mrs. Smith. Matuod ako hindi. Basi kung nasalaan ang niya ang ngalan ni Walter, kag malayo sa patad ang ginsugid niya parti kay Caroline. Nakita mo naman, daw nagablangko siya kung kaisa. Basi, nasaypan lang niya si Walter? Nagapati ako. Nga ustong kaisipan ni Mrs. Smith. Apang sino makapamatuod sina, kay patay na si Lori? Kung kaisa, nakapatod ako nga may inugsugid ka sa akon. Amoy na kung nga nagapamilit ka nga magpakikita kay Lori. May ara matuod. Pero, do hindi sa lapakon. Kagod magsugid ako sa imo, hindi ka man gihapon magpati. Okay. Sugiri ako subon. Nakadumdum ka bala? Sang magkato kita sa apartment ni Lori? Ginmuno mo ang madamo nga compartment sa kabinet niya. May ginbukag ka nga isa. Apang sang ginbalik ko ini sa kabinet. Sa wala ko matalupang di. May nisipratan ako nga isa kasulat dito sa notebook. Pero sa hindi amo sa akong pensar.
Amo ining nasulat. Ginakonsensya ako bangod kaayo nila sa akon. Kung mag-amo sini, nagahinulsol ako sa madamong abutang nga nahimo ko sa ila. Apang wala ako maguna-huna. Kung ano kataas ang inanamtangan, amo man sinakanubo ang ila pagkahulog. Ote, anong masaling mo sina, Dave? Sinong iya ginatumod sa inyong pamilya? Sino pa, Abi? Basi butang-butangan mo mga tao sa ospital nga nakaupo diya sa madugay? Ang iya ginsiling, among iya nga bugos nga kabuhi. Kag nga ang nagsiling siya kay Mrs. Smith, nga patay na si Caroline. Kag paano si Eve? Sugiran ba lang naton siya sa ngaton na tukiban? Hindi. Tapuso na anay naton ang butang nga ini. Ugaling ang pagsugid sa iya. Buwas, mabalik kita sa San Roque. Basahon naton ang diary ni Lori. Doon sa nalainan ako sa ginabuhat naton nga pagbasa sining diary ni Lori. Pero amo na ining ginabuhat naton. Natao gali siya sang wala pa mag-abot ang First World War? Kag madamo sang natabo sa iya kabuhi nga interesting. Ano nga interesting? Ang nabutang diri, amon gasto niya nga mga kwarta. Ang bayad sa niya pagpatay sa sapatos. Ang bilisang sibuyas, kamatis, kag ang kaiwat sang kwarta. Nariman, may nabasahan ako. 1995. Amoy na natubon tira. Kagin bakal niya kuno dako nga balay sa tupad sang suba. Wala tanay. May sugpon pa ina. Ari sa dasong nga page, Sino ang maghuna-huna nga mabuhat niya inha? Isa ka babae nga wala sang ginabuhat, kundi ang magpagwapa sang iya kaugalingon. Makahibalo siya gali magtrabaho sa adlaw kagabi. Agod nga mapadako ang ila business. Sang una, siyang naga-advise sa akon sa bisan jutay lang nga butang. Pang subong, ako naman ang iya na advisean. Wala man sang malain tira. Nagadayaw siya sa akon iloy. Pero may jutay nga kahisa? Ari pa gito, basahon ko. Sino ang maguna-huna nga kadako sang nabulig sang iya pagpakasal kay Efren? Tanawa ang balay nga naistara nila subong, kag may isa naman ka bata nga manog abot. Ayhan, may isa ka mabuot nga ferry nga naghatag sang maayo nga swerte sa iya. Kag may isa ka dalok nga ferry nga naghatag sa akon sang malain nga swerte. 1957. Jane, ikaw ang bata nga ina. May nasulat ako dire nga note, party ini sa isa ka bata. Ang tuig 1940. Si Eve ang batang ina. Nataho siya sa 1940.
Nakita ni Jean kag Dave ang dayari ni Lori. Gani ginbasa nila ini. Kag natukiban nila sini ang bahin sa pagkatawo ni Lori. Sa pagpadayon ko pagit. Padayunon kong pagbasa. Hay, ang bata na tao sa pigado nga kahimtangan. Wala sang yaya, wala sang matahom nga mga bayo, kag wala sang amay. Pulos lang himakas. Sa ano sini mabuhi si Caroline? Masakit maglahog ang kapalaran. Pero nakalampuwas si Caroline sa tanan nga kabudlay. Kag amo man ang bata nga si Eve. Ay, kagari pa Dave, oh. Magpamati ka. Kinahanglan gid nga magpamana siya kay Efren. Kag amo ina nga nagpakuno-kuno ako nga may balatian ako nga kanser agod nga magpamana siya kay Efren. Ginhimo-himo lang galit niya nga may balatian siya nga kanser? Amoy nang nasulat sa diary niya eh. Ay, madali lang. Padayunon kong pagbasa. Gusto siya ni Efren. Kag ako, hindi na ako makasarang maghimo sang tanan nga butang. Apang nagpangako ako nga atipanon ko siya. Ginatindugan ko lang ang akon ginhambal bilang pagtindugman sang akon honor. Kagari pagido. Si Efren maayo nga tawo. Kag nagapati ako nga palanggaon niya si Caroline. Pero kung nakaluwas ang iloy kag amay ni Caroline sa inaway, kag nakilala ang ila umagad, makibot sila. Ang ila anak nagpamana lang sang isa ka obrero nga klase sang tao. Wala sang tinunan kag hindi mapabugal. Oh my! Makabata siya sa paghambal sina sa akon amay? Wala siya sang kabalaslan? Gusto siya. Ang background ni Efren, lain siyang sa ginikanan ni Caroline. Hindi na pagpangapini si Lori. Ang babae nga nagbinutig, agod lang ang mapilitan ng isa ka babae nga magpakasal. Wala ako nagapangapin. Nagapangusisa lang ako. Kung maghambal ka, do isa ka kaabogado? Abogado kin man ako. Padayon nun nato ining pagbasa. Kadamo sa mga notebook ngayon na. Ay, ari, oh. May nabasahan ako. Pamati. Subong natabo kid. May suspetso na ako sang magdala sang abogado si Vicky sa balay. Husto ang duha-duha ko nga kamulon niya ang tanan. Nagbag-o siya. Naghalin na siya sa iya pigado ng kabuhi. Nagsiling si Eve nga ginahambalan sini si Efren kung mapati siya. Nagbilin siya
sang dako nga kantidad kay Eve kag kay Jane kag amo man sa akon. Nga wala ako maghambal agod nga maprotektahan si Eve kay man ulihin na. Nakaibalo si Vicky nga nakahibalo ako kag nabutang ako sa tunga-tunga nga nahuya sa akon kaugalingon. Dave? Nagadamgo lang siguro ako. Jane, kung parte sa katapusan nga panagubilin sa imo amay, nakahibalo ka naman nga piki ato? Oo. Apang wala ko maguna-una. Nga nakahibalo na siya sina. Sige. Padayon ang pagbasa. Sige. Makaluluoy man si Efren. Naluyagan ko siya. Nalipay ako nga wala siya makahibalo sang natabo. Hindi ako maluyag nga sakiton siya. Siya man nag-agi sa pigado nga kabuhi. Dali lang, Jen. Sugpunan kong hinabasa mo ngayon, ha? Pamatiin eh. Mga abyan, sunda sa pagbamati, ang kasugpon sang sulat, naging padala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.